Nung dumating nung Mayo 12, we are all happy. Sa katunayan, ang Banateros at ang SMNI ay nagkaroon pa nga kami ng 24 oras na walang patid na pagbo-broadcast. As in, ang aga pa lang, botohan, gising na tayo, madaling araw, nagprograma na tayo. Lahat ng mga field reporters nating magagaling, mahuhusay, matatalino, ikinalat na natin sa buong Pilipinas para mabantayan yung eleksyon. Pero before the election, tayo bilang gusto natin ng pagbabago, we represented Pastor Apollo Kibuloy and the Duterte. Dahil sa mga nangyaring kahayupan sa mga Duterte kay Pastor Apollo Kibuloy, nabuo yung 10 matikas na mga kandidato at nangako tayong lahat na iboboto natin yung 10 na yan. Sobrang simula pa lang ang pinagtatawanan na tayo. Umpisa pa lang sinabi na para tayong pinabili ng suka. Aanim lang yung kandidato na naging 10. Na naging 9 muna, nadagdagan ulit ng isa, naging 10, pinagtatawanan tayo ng alyansa. Sabi nila pinabili ng suka. So umpisa pa lang, minaliit na nila tayo. So dahil minaliit nila tayo, we made it really personal. Sabi ko bilang isang Pilipino, sabi nung ibang mga Pilipino, putang inang yayabang nyo ha. Ang yayabang nyo tingnan natin. So lahat tayo nang gigil. Anong ginawa natin? Pinatalsik nila si Pangulong Duterte. Anong ginawa natin? Lumabas tayo sa mga tahanan natin. Sabi natin, kalma lang. Kaya nila pinatalsik si Pangulong Duterte. Gusto nila magkagulo para hindi magka-eleksyon. Kaya kalma lang kayo. Walang papalag. Ano lang tayo, focus lang tayo, malapit na eleksyon. Galit na galit tayo. Lumalabas tayo linggo-linggo. Lumalabas ang mga Pilipino linggo-linggo hanggang sa dahig, hanggang ngayon. Napakarami pa rin mga tao dyan sa dahig. Tapos, pagkatapos yan, nangampanya tayo, umikot tayo sa buong Pilipinas. Pumunta tayo sa mga kapatid nating OFW sa ibang bansa. Nakipag-usap tayo sa kanila. Hiningi natin yung suporta nila. Umikot tayo sa buong Pilipinas. Hiningi natin yung suporta. Sa sobrang lakas, mga bossing ng Duterte. Sa sobrang lakas, nayanig ang bayang Pilipinas yung napakayabang na alyansa na 5 partido nagsama-sama, makabuo lang ng 12, unti-unti silang nabuwag. Unti-unti silang humina, mga bossing. Unti-unti silang nanguluntoy. Para po silang talong na inihaw. Ganun po, unti-unti hanggang sa nagkawatak-watak sila, hanggang sa nagkalabo-labo sila, hindi na sila makapangampanya sa buong Pilipinas kasi nga sobrang lakas ng Duterte. Si Toby Chanco na mismo ang nagsabi na hindi na siya gumawa ng mga kampanya sa Visayas at Mindanao kasi mapapahiya lang sila. It is pointless and it is useless na pupunta tayo doon tapos hindi naman tayo gusto na nandoon. It means to say that the Duterte ay sobrang lakas. Sobrang lakas ng Duterte, mga bossing. Grabe. Papaano matapos? So eto na, lahat nakita mo. Absentee voting, number 1 ang Duterte. Mantakin mo, pulis, sundalo at saka mga media man ang bumoto. Sa unang-unang bumoto absentee voting, media, PNP, AFP. Alam nyo ba kung sinong nanalo dyan? 1-12. Duterte. OFW votes 1-10 Duterte. Lahat ng bansa sa ibang bansa na merong overseas voting or absentee voting, number 1, 1-12 ang Duterte. Sa Agusan, sa Mindanao,
sa Cebu, sa ganito, makikita mo, laging number 1 ang Duterte. Anak ng tinapay, putang ina niyan. Yung biglang may inilabas silang partial na listahan, yung partial na nag-transmit na, yung lumabas sa listahan na yun na 15, tangina, hindi na nagbago yun. Yun na yun. Number 1 si Bongo, number 2 si Bam Aquino. Tapos yun na yun, hindi na nagbago. Hindi na nadagdagan yung mga boto ng mga kandidato natin. Suma total sa original na Duterte ang pumasok, 3 na lang. Paano nangyari yun? Gigil na gigil ang mga Pilipino ang aga pa lumabas. Sabi ko nga sa inyo, ako pag bumoboto ng mga previous alauna, wala nang tao yan sa eskwelahan. First time na alas 4 na, haba-haba pa ng pila. Sobrang dami ng bumoto, mga bossing. Sobrang dami ng bumoto out of gigil. Kung makikita nyo sa Amerika, di ba? Natalo si Donald Trump sa eleksyon nung nakaraan. Nanalo yung Joe Biden. Nung nanalo yung Joe Biden, naghinayop ang Joe Biden. Binaboy ang Amerika ng Joe Biden. Anong ginawa ng mga Amerikano? Gigil na gigil sila. Lumabas sila, binoto nila. Winner si Donald Trump ng napakalaking margin. Dahil sa galit, doon sila bumawi. Nakapagpalit sila ng presidente, back in shape na naman sila. Dito sa atin, ganun din ang gusto nating mangyari. Ibalik yung balanse. Walang presidenteng biniboto, pero importante to. Kasi nga, yung future natin ang nakasalalay dito. Kasi pag nakuha pa nila yung majority ng mga kawatan, ng mga politiko, yari na tayo. Laglag na talaga ang bansang Pilipinas. Kaya tayo lahat bumoto. Sumabog ang aking social media sa mga messages ng mga kapwa ko Pilipino na nagtatanong, nasan yung boto ko? Binoto ko yun. Si Pastor Kibuloy, binoto ko. 5 milyon ang miyembro ni Pastor dito sa Pilipinas. Ang boto niya, 5 million and something lang. Ibig sabihin, sila lang bumoto na. Ano nangyari sa boto ko? Alam ka naman yung taga KOJC, iboto pa si Bam Aquino. Alam ka naman si taga KOJC, iboto pa yung kandidato ni Bongbong Marcos. Galit nga ang tayong mga Pilipino sa mga kandidato ni Bongbong. Kasi nga si Bongbong Marcos ang gumahasa sa karapatang pantao ng mga taga KOJC. Binaboy ang simbahan. Alam nga naman, tanga naman ng taga KOJC, may namatay sa kanilang 3, binaboy ng gobyerno, tapos iboboto nila ang taga-gobyerno. So hindi nila boboto si Pastor, ganon. So ang boto ni Pastor, 5 milyon, sila lang. Paano yung boto ko? Boto ng mga subscriber ko. Ilang milyon na subscriber ni Banat Bay? Ilang daan libong subscriber ni Boss Dada at ng Banateros? Tapos ganon lang ang lumabas. So gigil na gigil tayo. Kaya ngayon nagtatanong yung mga kababayan natin. Nagtatanong yung mga kababayan natin, nasaan yung boto? Nasaan yung ibinoto namin? Ngayon, etong taga-Comelec naman, putya, bulag-bulagan. Ang ganda raw ng nangyaring eleksyon. Saan ka makakita ng maganda nangyaring eleksyon? Kaliwat kanan sa social media, mga bossing, ang posts ng mga kababayan nating buboto na hindi lumalabas yung mga binoto nila. Meron pang isa sa Davao, si Pastor na lang ang binoto. Nag-iisa lang binoto niya, lumabas pa si Erwin Tulfo. Saan ka naman, hindi ba? Ang daming mga irregularities. Si Lambino, binidyo pa niya. Kalokohan. Iba-iba yung lumalabas. So ang dami rin ganyan. Mga OFW, unang araw pa lang ng botohan, ganun na. Yung Comelec natin, patay mali siya. Na parang, wala yan, ganito yan. Parang lahat ini-easy-easy niya. Anak ng tinapay, mantakin mo dahil dyan sa ginawa nila, doon pa lang sumablay na sila eh. Wala sa batas na dapat silang mag-online voting. Dapat ang nagdidesisyon, hindi Comelec, kundi ang Kongreso at ang Senado kung anong klaseng botohan ang gaganapin. So bigla silang nag-implement ng online voting sa mga kababayan natin na sa abroad. Di mo alam kung bakit. Ang ganda-ganda naman ng botohan sa sistema sa ibang bansa. Bakit binago-bago ng kupal na si Garcia na yan? So eto ang lumabas. 90% di umano ng mga Pilipino ang hindi nakaboto. 90% ang hindi nakaboto, 10% lang daw yata nakaboto dahil nga hindi sila makapagrehistro.
Hindi sila tech savvy. Wala ang mga cellphone yung iba. Yung iba ang cellphone mga analog pa. 'Di ba? Yung mga 3210 pa. So mahirap yung mga kababayan natin dun eh. Ngayon, pinag-online, putangin nang yan, hindi nakaboto karamihan sa kanila. Tapos, hindi babahala itong COMELEC. Kasi kung ako, nakita ko, ang baba ng rehistro doon sa online voting. Dapat, teka, hindi pwede to. Hindi natin pwedeng simulan yung online voting na mga kababayan natin sa abroad kung hindi sila at least nakaka 90% ng registration. Hindi. Utang inang yan. Walang hiyang COMELEC to, itinuloy pa rin yung online voting kahit na nakita na nila na napakakonti nung bilang nung nakarehistro versus dun sa total na mga rehistrado natin na mga botante sa ibang bansa. Sana hindi nila tinuloy, pero anong ginawa nila? Tinuloy. Hindi nangampanya doon ng alyansa. Bakit? Alam ng alyansa na wala naman numero yung OFW, alam ng alyansa na hindi significant yung boto na bibigay ng mga OFW. Ito ako nag-a-assume lang Kasi nga nagtataka ka, hindi sila umikot. Saan ka makakita ng mayroong eleksyon? Hindi sila umikot sa nangampanya sa mga OFW. Ang lakas-lakas ng OFW. Unless pinaralyze talaga yung boto ng OFW. Unless ganun ang ginawa nila, pinaralisan nila talaga yon para hindi maging significant yung bilang ng mga boto nila. Kasi if I were Garcia at nakita ko out of 2 million, let's say for example, out of 2 million na botante ko na bumoboto sa ibang bansa, ang nagrehistro lang 100,000. Putangin na mag-aalala ko, hindi pwede. Hindi pwede yan. Every 3 years na lang yung eleksyon Tapos ganyan pa. Hindi pwede to. Mag-i-eleksyon pa presidente sa susunod. Hindi pwede to. Ibig sabihin, hindi nila tinangkilik yung pag-rehistro. Therefore, hindi magiging mapapractice. Hindi nila ma-exercise yung kanilang right to vote. Therefore, I should cancel this. Dapat ganun ang ginawa mo dapat ang ganun ang ginawa mo, Garcia. Kinancel mo sana yung online voting pero hindi, tinuloy mo pa din. Kahit na alam mo na majority ng mga Pilipino hindi nakarehistro, itinuloy mo pa din. Anong balak mo? Anong plano mo? Sinadya mo ba yun, sir? Sinadya mo ba yun para talagang paralisahin yung karapatan at kapangyarihan bumoto ng mga OFW? Sagutin mo. O kasi bakit mo itinuloy nang nakita mo hindi lahat nakarehistro? Na nakita mo lahat pinahirapan. Dapat nga kapag ka nag-implement ka ng isang bagay, dapat mas maganda siya doon sa nauna. Pero putang ina, hindi siya maganda. Ang pangit niya, hindi sila nakaboto. Kasi nga hindi maganda. O dapat failure yan, failure of election yan. Konti nang nakaboto versus dun sa rehistrado sa mga una pang eleksyon. Binago-bago mo nang wala kang walang pahintulot, basta na lang bigla kang nagdesisyon. Hindi ka naman pala dapat nagdidesisyon according sa mga naririnig natin ng mga discussions ng mga abogado. So anong motibo mo, Garcia? Okay lang sana kung OFW Kaya lang putya, pati dito sa Pilipinas nagka-problema tayo. Nagka-problema tayo sa Pilipinas, mga bossing. Mayroon akong babasahin sa inyo. Simulan natin yung ating diskusyon. Mayroon akong babasahin sa inyo, mga bossing, na isang magandang komposisyon mula sa isang eksperto. Ngayon, ipapaliwanag ko lang sa inyo ng mabilisan, Huwag kayong malikot. Okay, kayo na ang bahalang humusga kung anong ginawa ni George Garcia sa bayan natin. Ito, ipakikita ko lang sa inyo and then kayo na ang bahalang mag-mathematics kung anong nangyari talaga sa boto natin. Eto nakalagay dito, I was the chairman of COMELEC Advisory Council, CAC, during the May 13, 2019 midterm election. Bibilisan na natin. My capacity as the acting secretary of the Department of Information or DICT, 45,659,724 who cast their vote in the senatorial race
of that election, a total of 1,170,331 had ballots with overvotes, which meant that these were not counted by machines. 1,17 million ang hindi nabilang. I question this unusually. Ito unusually. Nung 2019, ito yung midterm election after Pangulong Duterte. Okay, so 2019, kinwestiyon na 1.17 ballots, 1.17 million ballots ang hindi nabilang. Sobrang dami daw nun. So it could indicate election rigging. Parang pwede nang dayain. Sabi niya nga, nung 2019 at 1.17, it could indicate election rigging as the VCMs may be programmed to mark ballots with predominantly opposition candidates selected as overvotes. As this resulted to none of the 8 candidates of Ocho Derecho won the seat. So, iniisip nitong nagsulat nito na kaya walang pumasok na Ocho Derecho kasi mayroong something sa mga automated counting machine o mga ACMs at VCMs. May problema. Walang umupo na kandidato. Imposible yun. Sabi niya, for the first time in history na walang oposisyon na nanalo. Di ba doon nga tayo bilang mga Duterte supporter, bilib na bilib tayo. Wow! Ocho Derecho, ganyan talaga kagaling si Duterte. Talagang ibinasura niya na nabasura itong Ocho Derecho. Pero sa iba, it's unusual. Feeling nila nagkadayaan. Nagprotesta daw sila, nagprotesta daw sila pero hindi sila pinakinggan. Yun daw yung rason kung bakit ito si Sir ay nag-resign sa kanyang tungkulin nung March 2020. Okay so nakukuha nyo. At 1.17 million, feeling niya, putya mandurugas yung sistema. Hindi nanalo yung Ocho Derecho. Imposible yun. Wala pang na kahit isa walang lumulusot. Pero sa atin, epic talaga yun. Sobrang galit na talaga ng mga Pilipino sa mga dilawan to the point na talagang ibinasura na nila sila. Kaya yun. Pero siya, hindi siya naniniwala. May something. Malaki tong 1.17 million na hindi nabilang overvotes. It's either 13 yung binoto or mga basta may pagkakamali, madumi or something, basta overvote, hindi binasa itong 1,170,331 na boto. Ngayon, eto na. May 12, 2025, midterm elections. Ang laking gulat daw niya. Bakit meron daw bakit daw lumabas na parang 16 million ito the number of overvotes are even higher than of May 13, 2019, and aside from this there appeared a statistically highly improbable, if not impossible, phenomenon where all reported overvotes from all precincts, all divided by 12. Mamaya na yung divided by 12. Pero nung 2019, 1.17 million. Ngayon daw sobra-sobra yung dami. At 16,799,000,000, 17 million yung total na boto na hindi nabilang ng mga counting machines. Katulad ng sinasabi ko kanina, ito din yung pinakamarami supposedly na mga galit na Pilipino na boboto. Ito yung hinantay nilang pagkakataon. Ito yung gigil nila sa 3 taon na kahayupan ng pamahalaan. Boboto na sila ng maayos. Babawi na sila mula sa pambubudol sa kanila. Yung OFW, 100%, 10% lang ang nakaboto dahil sa ginawa ni Garcia na online. Sinisingil natin siya doon. Ngayon naman dito sa Pilipinas, anak ng Tokla yan, first time in history, lumabas lahat ng Pilipino para bumoto. Putang ina, ang problema natin. Ang problema natin mga bossing, 17 million yung hindi binasa ng mga makina na boto para senador.
At ang sinabi ng COMELEC, putang ina, generally, satisfied sila sa nangyaring eleksyon. Ang sinabi ng Malacanang, generally, satisfied sila sa resulta. Tang-ina niyan, saan ka makakita ng eleksyon 17 milyon yung hindi binasa? Tapos, masaya sila. Bagong sistema ito. Hindi ito yung dating mga makina. Inarkila lang natin itong mga makina na ito. At kung okay daw, bibili na tayo. So, kumbaga parang pinaraktis nila ngayong eleksyon. At kung gagana, bibili tayo. Putangin na niyan. Kukuha niyo yung ibig kong sabihin. Ngayon, ang sabi dito, nito ni Kuya na magaling sa mathematics, highly improbable and highly impossible. Improbable meaning sobrang suntok sa buwan na mangyari at napaka-imposible. Highly impossible. Ano yung isang impossible na sinasabi natin? Noong nakaraan, yung 42-42-42 ni Pastor Apollo Kibuloy, across all the cities in NCR and other cities, the whole Philippines, 27 yata or something more. Hindi, bali 24 na mga cities sa buong Pilipinas, number 42 si Pastor Apollo Kibuloy. Number 42 siya, napako na siya sa number 42. Sabi natin, improbable yun and highly impossible. Pucha, ito ang talagang improbable and highly impossible, mga bossing. Hindi ito biro Noong nag-transmit po ng ang NAMFREL noong May 14, that's 2 days 2 days after the elections na. So, nung May 14, nag-transmit ng 11 o'clock ng umaga, ang ang overvote, 16,799,760. Pag dinivide mo yan to 12, walang decimal point na lalabas. Ibig sabihin, itong numero na to is divisible by 12. Ilang kandidato ang kailangan natin ilang kandidato ang kailangan natin sa senador? 12. So, itong 16 million na nakikita nyo sa screen na yan, NAMFREL election number 1, 16,799,760. If you divide it by 12, lalabas 1,399,980. Wala na siyang 0.007882, walang ganun. So kumbaga, sige, whole number siya kumbaga sa mathematics. Divisible siya by a whole number. So wala siyang point something. Okay, gets nyo na. Ganun din. Nag-transmit sila noong May 15 at 6:06 na ang total ng ating overvote ay 17,028,780. If you divide it by 12, wala ulit point na lalabas, as in kaya mong i-divide by 12, lalabas eksaktong eksaktong result niya is 1,419,065. Lalabas yun. At noong alas 12:39 ng May 15, may overvote ng 16,801,212. If you divide it by 12, buo ulit yung lalabas. Walang point, walang decimal point, something. So, sa 17,098,000 na final na na overvotes natin, mga bossing, if you divide it by 12, it will be equal to 1,424,835. Wala na namang decimal point. So, buong numero yung lumabas, mga bossing, divisible by 12, multiplicable by 12. So, ang sinasabi niya dito, mga bossing,
na with the additional factor that all over votes are multiples of 12, it is possible to rig the election to put any candidate in the magic 12. Pucha, kaya mo nang maglagay ng mga kandidato kung ganito katarantado yung programming at ganito kabalahura. Pucha, yan ibig sabihin, this is again highly improbable and highly impossible. Hindi po ito nagkataon lang. Pucha, baka mas magkataon pa na makita mo yung na makita mo sa naglalakad sa EDSA si Michael Jackson kesa mangyari to. Oo, maniwala ka, baka mas posible pa na manalo ka ng 10 araw dire-diretso sa loto kesa mangyari to. Ganun ang lumalabas, mga bossing, ha? It's impossible to rig. Pwede ka nang maglagay. So kaya magugulat ka. Kaya nga dito ka nagtataka. If hindi ko sinasabi na totoo. Again, nag-speculate tayo why. Ang dami talagang irregularities. Tapos parang ang COMELEC, easy lang. Ang COMELEC parang wala lang sa kanila. Tapos ang COMELEC, pag meron kang nirereklamo, pucha, parang galit pa sila. Lagi kang ididimanda, laging ganito. Ako, baka idimanda ako ng mga yan pagkatapos nito. Pero ako, sinasabi ko lang, binabasa ko lang to, nire-reaksyonan ko lang. Garcia, wag ka masyadong mabalat sibuyas. Kasi kung totoo lahat ito, puta, demonyo ka. Pero kung hindi totoo lahat ng ito, di sabihin mo hindi totoo, pabulaanan mo lahat. Kaya kailangan namin, with all these improbabilities and all these impossibilities na nangyari in one event, pucha, mas kumbaga, mas posible pa na lahat ng planeta mag-align. Tapos mag-rumble-rumble, mas probable pa yun. Kesa dito, sobrang imposible nito. Kaya nga sabi nga, this time, our people must demand full transparent disclosure on how the 2025 midterm election was conducted. If not, our elections will just be a very expensive farce. Ulitin natin with all these improbabilities, with all this proof na parang may nangyaring magic talaga. Magic talaga to, ha. Taki mo lahat ng numero na lumalabas sa NAMFREL, lahat puro divisible by 12. Pag dinivide mo by 12, lahat naman ng numbers divisible by 12, pero whole number yung lumalabas. Wala siyang point, di ba? Para mo lumabas, walang barya. Walang decimal point. Ibig sabihin, basta yun sa mathematics may tawag dun. Alam ng mga engineer yan. So, we have to act now for the sake of future generations of Filipinos. Let it not be recorded in history that it was Filipinos living now who allowed ourselves to be fooled. Huwag tayong papayag. Silence is not an option. Lagi natin sinasabi yan. When the atrocities happened doon sa panahon, doon sa KOJC, when the atrocities happened there, yung paglabag sa human rights, yung pangbababoy sa simbahan, when it happened there, yun din ang sinabi natin. Silence is not an option. Hindi tayo dapat manahimik. Dapat, let's make it a big deal to the point na talagang let's persecute. Let us all magalit tayo sa mga hayop na to because hindi normal that you do that to a church. Hindi normal that you do that to a religious organization, a religious congregation, whatever you wanna call it. It is not normal. So ayaw natin na mangyari at maulit yun sa iba pang mga simbahan dito. Kaya nga napatakbo si Pastor Apollo Kibuloy dahil dyan. Ayaw niya na maulit yun sa ibang simbahan at yung karapatang pantao natin dapat ma-preserve. Hindi dapat yan babuyin katulad ng ginawa ng gobyerno natin noong mga panahon na ang KOJC ay nilulusob at binabalahura. Ngayon, binabalahura yung ating eleksyon. Binalahura yung itong ating demokrasya. Ito yung pinakamarami supposedly yung lalabas na mga Pilipino na boboto, hindi lang dito pati sa ibang bansa. Ito lang yung pag-asa natin makabawi tayo sa mga hayop, kawatan, demonyo, mga buwaka ng ina. Pero ganito ang ginawa nila. Ngayon, pinapakita ko ito sa inyo. Kayo nang bahalang tumantya. Ano ba talaga ang nangyari? Kaya nga, we deserve an explanation and we deserve a manual count.
Under Republic Act RA 9369, in the Philippines, mandate the manual counting of votes within the automated election system or AES. It requires that during the counting, the chairman, poll clerk, and third member of the board election inspectors read the individual ballots aloud and manually tally the votes in view of watchers and the public. This ensures transparency and verifiability despite the use of vote counting machine or automated counting machines. Malinaw dito sa batas. Hindi ako abogado, pero parang ano naman yung pagkakasulat dito. Parang okay naman. Sabi dito, in the Philippines, wait lang Ayan, in the Philippines, ayan nga sinasabi na kailangan ng manual, hindi lang tayo nakarely doon sa inilalabas ng makina, kailangan binibilang pa rin natin manual to. To reinstate manual counting as part of the AES. Ito yung amended RA 8436 To reinstate manual counting as part of the AES, emphasizing that the manual count should be done simultaneously, sabay-sabay with the automated tally and be visible to the public. Automated, visible. Sabay-sabay, visible. Kailangan nakikita ng publiko. Okay, malinaw na malinaw The law does not prohibit the use of machines but makes manual counting mandatory. Mandatory. Ibig sabihin kailangan. Lagi, hindi pwedeng, walang or, if, buts. It's mandatory. It means kailangan. Makes manual counting mandatory to ensure accuracy and serve as a check against machine errors or fraud. The Commission on Elections, or COMELEC, has discretion to prescribe procedures for automated counting but not override the manual counting mandate in Section 31. Klaro. Klaro yan Inom muna ako. Klaro yan. Ang sabi nga doon, mandatory. Kailangan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan. Ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan.